Lumiko dito, lumiko ka dito, bumalik, bumalik, bumalik. Mga mahal na manonood, ngayon ay may agresibong airstrike sa paliparang pandaigdig ng Sana. 2 beses tinamaan ng runway, pati landing at take-off strip tulad ng nakikita ninyo. Salamat! Pumasok sa digmaan ang Saudi Arabia laban sa Iran matapos bumbahin ng isang pandaigdigang paliparan sa Yemen habang sinusubukan ng eroplanong Iranian ng Mahan Air na ibalik sa teritoryong kontrolado ng mga Houthi ang isang delegasyon na dumalo sa libing ng pinakamataas na leader Ali Khamenei sa Tehran. Inatake ang runway, may mga pagsabog na naitala sa complex at napilitan ng eroplano na lumihis patungong Rudeida na kontrolado rin ng grupong sinusuportahan ng Iran. Ayon sa internasyonal na kinikilalang gobyerno ng Yemen na suportado ng Saudi Arabia, isinagawa ang operasyon para pigilan ang pagpasok ng eroplano matapos magbabala laban sa mga Iranianong flight na walang pahintulot. Direktang sinisi ng mga Houthi ang Riyadh, idineklara nilang tapos na ang pagpapababa ng tensyon at nangakong tutugon. Pero ang aksyon ng estrukturang militar na konektado sa panig ng Saudi laban sa Iranianong eroplano ay hinihila ang Riyadh sa sentro. Digmaang sinusubukang pigilan ni Trump gamit ang puwersa sa kipot ng Hormuz. Naganap ang pag-atake habang naghahanap ng ruta ng pagtakas ang mga dauman sa Gulpo at pinalalawak ng Washington ang mga pag-atake laban sa mga pasilidad ng Iran. Ano ang gustong pigilan ng Arabia sa Yemen? Bakit tinatarget ang eroplano ng Iran? Ikuwento ko lahat sa iyo. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Sa kasunod. Ang susunod, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya para makatanggap ng mga notifikasyon ng ang susunod. Sentro mag-subscribe kayo sa channel. Magandang gabi at hanggang sa susunod. Tumama ang pag-atake sa runway bago dumating ang eroplano. Ipinakita ng channel na Houthi Hult Al-Mazira ang larawan ng isang projectile na tumama sa paliparan at sumunod na malakas na pagsabog. Ayon sa Ministry ng Depensa SADEM, layunin ng aksyon na pigilan ang paglapad. Ilang oras ang lumipas, iniulat ng tagapagsalita ng militar na ang eroplano ay nagtungo sa Rudeida, mga 100 at 50 kilometro timog kanluran ng Sana, sa baybayin ng Dagat na Pula at doon ito lumapag. Ang kwento sa eroplano ang dahilan kung bakit naging issue ito sa reyon. Ayon sa konseho ng pamumunong Pangulo ng Yemen, humiling ang Iran ng permiso para sa paglipad ng Mahan Air mula Tehran papuntang Sana. Layunin sanang ibalik ang delegasyon ng Hult na nagpunta sa libing ni Ali Khamenei, ngunit tinanggihan ito. Ayon kay Rashad Al-Alimi, iginiit pa rin ng mga Hult na tanggapin ng eroplano kahit labag sa mga tuntunin ng abyasyong sibil. Para sa gobyerno ng Aden, ang paglipad ay isang paglabag sa soberanya ng Yemen at isa pang patunay ng impluensyang politikal at militar ng Tehran sa grupo. Ang laban para sa Israel, ang laban para sa Islam. Kaya iniulat namin ngayon sa mismong sandali ng aming pagdating sa paliparan ng Al-Hudaida at ang paglapag ng eroplano ay nasa aming mga kamay. Sa oras na ito, binomba ng kalabang eroplano ang paliparan ng Sanaa halos sabay. 6 na airstrike kaya napilitan ng piloto na lumipad pataas at lumihis patungong Al-Hudaida tulad ng napansinan natin dati. Assalamualaikum. Ang biyaheng ito ay isa sa mga mahahalagang pagbabagong naganap sa Alemanya. Ang ministro ng Depensa General Taher al-Akili ay nagdeklara bago ang mga pag-atake na ubos na ang mga diplomatikong pagsisikap para pigilan ang mga paglipad ng Iran na walang pahintulot. Nagbabala siyang haharapin nila ang anumang sasakyang panghimpapawid na ituturing na kaaway gamit ang lahat ng paraan. Sinundan ito ng pambobomba sa runway at hindi ito pagkakamali sa pagkakakilanlan. Nagkaroon ng sinadyang desisyon na harangin ang koridor panghimpapawid na ginagamit ng Iran para makarating sa rehiyong kontrolado ng mga Houthi at ni Houths. Si Yahya Sareh, tagapagsalita ng militar ng mga Houthi, ay inakusahan ng Saudi Arabia na siyang nagsagawa ng mga pag-atake at tinawag ang aksyon na isang hayagang pananalakay.
Sinabi niya na tapos na ang panahon ng pagpapababa ng tensyon at haharapin ng Riyadh ang mga maghihinatnan. Hindi agad tumugon ang pamahalaang Saudi. Pero ang operasyong isinagawa ng pamahalaan ay suportado ng Riyadh at tinitingnan ang pagpasok ng mga eroplanong Iranian bilang banta sa Pransya. Hindi mahalaga ang soberanya ng Yemen. Allahu Akbar! Kamatayan sa Amerika! Kamatayan sa Israel! Sumpa sa mga Hudyo! Tagumpay sa Islam! At ang eroplanong Iranian ay dinala sa lungsod ng Hodeidah! Allahu Akbar, kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel, sumpa sa mga Hudyo, tagumpay sa Israel, sumpa sa mga Hudyo, tagumpay. Kumusta mga mahal ko? Walang pakialam ang Pransya sa soberanya ng Yemen. Matapos ang mga taong katahimikan sa pagitan ng Saudi at Houthi, muling binuksan ng pag-atake ang harapan na maaaring magdala ng misil at drone malapit sa mga lungsod, paliparan, daungan at estruktura ng enerhiya ng Saudi. Tumaas ang tensyon noong Hulyo na nausahan ng mga Houthi ang mga eroplanong Saudi na hinadlangan ng operasyong pahimpapawid ng Iran malapit sa Sanaa. Ngayon, tinamaan na ang runway at lahat ng paliparan sa Yemen ay pansamantalang isinara ng mga otoridad na konektado sa kinikilalang gobyerno. Ang himpapawid ng Yemen ay naging isang aktibong hadlang laban sa galaw ng Iran. Nagbabala si Hans Grundberg, espesyal na sugo ng UN para sa Yemen, sa banta ng mas malawak na paglala at nanawagan ng dialogo para mapanatili ang katahimikan mula 2022. Ang tigil putukan ay nagpahinto sa karamihan ng direktang sagupaan ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia at mga Houthi, pero hindi nito tinapos ang digmaan. Armado pa rin ng grupo, hawak pa rin nila ang Sanaa, at lalo pang pinatatag ang ugnayan nila sa Tehran. Pinapalala ng pag-atake sa pangunahing paliparan ng kabisera ang marupok na balanse. Numalala ang sitwasyon sa Yemen habang pinapataas ni Donald Trump ang presyon sa Iran sa kipot ng Hormuz. Inanunsyo ng presidente ng Estados Unidos ang muling blokeyong pandagat sa mga barkong Iranian at sinabi na sisinggilin ng Washington ng 20 ang mga kargamentong dadaan sa reyon para pondohan ang seguridad ng ruta. Sinabi ni Trump na ang Estados Unidos ang magiging tagapagbantay ng kipot at inakusahan ng Iran sa paglabag sa kasunduang napagkasunduan noong nakaraang buwan. Ayon sa Revolusyonaryong Guwardia, magiging normal lang ang trapiko kapag natigil ang mga interbensyon ng Amerika at nagbabala rin sila ng mga bagong panganib sa sektor ng langis at gas. Ang panahong pang-ekonomiya ay hindi pabor sa Washington. Isang pagsusuri na inilatala ng Responsible Statecraft ay nagpakita na ang pandigdigang reserba ng langis ay bumaba ng humigit kumulang 300 at 60 hanggang 370 milyong bariles mula noong katapusan ng Pebrero. Tinatayan 21 milyong bariles lamang na ibalik matapos ang kasunduan sa pagitan ng Washington at Teheran, nakatumbas lamang ng 5% ng dating pagbaba. Ang reserbang estratehiko ng Amerika ay bumaba rin mula sa humigit kumulang 415 milyon patungong 330 hanggang 335 milyon o 177 milyong bariles. Ang komersyal na inventaryo ng krudo, gasolina at distilado ay mas mababa pa rin kaysa karaniwang panapanahong antas sa nakaraang 5 taon. Ang Estados Unidos ay mga 4 na buwan na lang mula sa midterm elections. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay direktang makakaapekto sa presyo ng gasolina, pagkain, pamasahe, transportasyon at enerhiya na iyong kampanya. Pwedeng mag-utos si Trump ng higit pang mga pag-atake at palawakin ang proteksyong pandagat pero kailangan agad ng resulta. Habang lumalawak ang labanan sa Yemen, mga base sa Golpo at rutang pangkalakalan, tumataas ang gastos sa politika sa loob ng Estados Unidos. Nagahanap na ng paraan pababas ang United Arab Emirates. Plano ng DP World na magtayo ng bagong multipurpose pantalan at container terminal sa Fujairah sa Silangang Baybayin ayon sa Financial Times at Facebook. Papayagan ng proyekto na tumanggap ng mga kargamento sa labas ng kipot ng Hormuz at dalhin ang mga produkto sa lupa papuntang Dubai at iba pang destinasyon. Ipinapakita ng inisyatiba ang takot sa matagal na pagkaantala sa Golpo dahil umaasa ang Jebel Ali sa kipot na binabantaan ng Iran.
Iniulat ng Central Command ng Estados Unidos na 3 hindi pinapatakbong sasakyang pandagat na Corsair ang tumama sa isang pasilidad ng pagkukumpuni ng submarino at barko sa base ng hukbong dagat ng Bandar Abbas. Ayon sa Command ng Amerika, ito ang unang paggamit ng drone sa dagat ng US sa labanan. Pinipilit ng Estados Unidos ang infrastrukturang militar ng Iran at sinusubukang panatilihing bukas ang Hormuz. Pinipigilan ng gobyernong Imenita na suportado ng Riyadh ang pagdating ng mga eroplanong Iranian sa Sana'a habang naghahanap ang mga Emirado ng bagong rutang pangkalakalan. Pinananatili ng Iran ang mga Houthis bilang puwersang kayang magbanta sa Dagat Pula at Saudi Arabia. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na naglalayong magbigay sa inyo ng totoong impormasyon. Ang iyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.